Mga kwento ni Thelmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa buhay ng isang babae na tawagin na lamang natin sa pangalang Mina. Si Mina ay lumaki na ulilang lubos. 6 na buwan pa lamang siya sa sinapupunan ng kanyang ina nang namatay naman ang kanyang ama. At 1 taong gulang lamang siya nang iniwan ito ng kanyang ina. Ang sabi ay pupunta ito ng Maynila para mangamuhan. Siya naman ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang lolo't lola sa Capiz. Pagkaedad niya ng 6 na taong gulang ay kung sino-sino ng mga tao na nagpapasahan sa kanya. Dahil marami rin ang mga anak ng kanyang abuela, kung kaya't hindi na siya naalagaan ng mga ito. Idagdag mo pang marami rin ang mga anak ng kanyang tiyahin at tiyuhin. Madalas pa siyang binubuli ng kanyang mga pinsan, kung kaya't kung sino ang nagpapakita sa kanya ng kagandahang pakikitungo, dun siya sasama. Gawa na din siguro ng pangungulila sa pagmamahal ng ama't ina, ng pamilya. Yung bang pamilya na tanggap siya. Minsan tuwing may pagtitipon sa kanilang lugar ay nakikita niyang inaalagaan ng mga magulang ang kanilang anak. Tumatabi siya dito. Nagbabaka sakaling mapansin din siya at matikman niya lamang ang pag-aalaga ng isang ina o hindi kaya isang ama. Pero bibihira lamang ito mangyari na inaalagaan din siya ng ibang tao. Isang araw, pumunta sa bahay nila ang tiyahin na kapatid ng namatay niyang ama. May dala-dala itong tinapay na may palaman na star margarine. May kasama pang soft drinks yun, kung kaya't tuwang-tuwa siya habang kinakain yon. Noon lamang niya naramdaman na may kamag-anak pala siyang nagmamahal sa kanya. At bago ito umalis ay niyakap pa siya at binigyan ng 20 pesos ang kanyang lola nanay. Sinabi ng kanyang tiyahin na para ito sa kanya, pambili ng gatas at kanyang pagkain. Noong mga panahon na yon, ang 20 pesos, Sir Seth, ay napakalaki ng halaga. Hindi kagaya ngayon ng 20, barya na lang talaga. Walang mapagsidlan ng kasiyahan si Mina ng mga sandaling yon. Lalo na't sinabi ng kanyang tiyahin na babalik ito sa susunod na araw. Panay naman ang pasasalamat at yakap ni Mina sa kanyang tiyahin. Makalipas ang 2 araw ay bumalik nga ito. May dala-dala itong mga damit, biskwit at tinapay na may palaman din na star margarine ulit. Laking tuwa na naman ang batang si Mina. Pinagmamalaki niyang may pamilya siya at nagmamahal ng tunay sa kananon. Yun ang kanyang tiyahin sa ama, na tawagin na lamang natin sa pangalang Sita. Bago ulit ito umalis ay nagsabi ito na babalik siya sa linggo. At gaya ng dati ay binili na nito ang kanyang lola nanay ng 20 pesos para sa kanyang pagkain. Laki namang pasalamat nito sa kanyang tiyahin at muli, pagsapit ng linggo ay muli itong bumalik. Sa pagkakataong yon ay may dala-dala itong mangga. Prutas na noong oras na yon ay hindi alam ni Mina kung ano ang lasa. Dahil hindi nakakabili ng prutas na ito ang kanyang lola nanay. Maliban sa prutas na mangga, ay may dala-dala din itong bangus na isda. Muli, masayang-masaya si Mina. Hanggang sa isang araw, kinausap siya ng kanyang tiyahin. Gusto siya nitong kunin para pag-aralin. Pagkarinig niya ng salitang pag-aaralin siya ay mas gusto na niyang sumama ng araw na yun mismo, pero sinabihan naman siya ng kanyang lola nanay na sa susunod na balik na lamang ng kanyang tiya Sita. Pumayag naman si Mina. Pagkaalis ng kanyang tiya Sita ay kaagad na niyang sinukat ang damit. Mga pinaglumaan yon ng kanyang pinsan pero kasyang-kasya sa kanya. At para sa kanya ay ang bango-bango nun at bagong-bago pa. Hindi naman kasi siya nakakaranas mabilhan ng bagong damit. Ang kanyang mga damit ay puro pinaglumaan ng kanyang mga pinsan.
Buwan-buwan ay may natatanggap ang mga ito na bagahe galing Manila. Lingid sa kaalaman ni Mina na ang mga bagahe na yon na may maraming laman na iba't ibang pagkain, damit at mga laruan ay para sa kanya. Ang buong akala niya ay galing yon sa isa pang kapatid ng nanay niya na nagtatrabaho din sa Maynila. Hindi niya alam na ang lahat ng yon galing mismo sa kanyang ina. Lumipas ang ilang araw, bumalik ulit ang kanyang tiya Sita. Sa pagkakataong ito ay nakapagbihis na si Mina. Suot-suot niya ang bigay nito sa kanyang damit. Dinala niya rin ang 2 pares na damit na bigay nito at 2 piraso ng pambaba. 2 piraso lamang ang kanyang damit panloob, pero hindi naman siya nagrereklamo. Bata pa lamang siya at para sa kanya ay normal lamang na ganun lamang karami ang kanyang damit. Maiyak-iyak siyang nagpaalam sa kanyang lola nanay at sa kanyang lolo tatay. Nalulungkot man ay wala namang magawa ang mga ito. Kahit papani gusto nila makapag-aral si Mina at makapagtapos ng sa ganon ay maging maayos ang kanyang buhay sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Mina kasama ang kanyang tiya Sita at ang asawa nitong tawagin na lamang natin sa pangalang Lario. Malungkot na masayang sumusunod sa mag-asawa si Mina. Malungkot dahil malalayo siya sa kanyang lola nanay at lolo tatay. Masaya dahil ang alam niya ay mahal siya ng kanyang tiya at tiyo. Bagay na nagkamali ito. Sumama siya sa bahay ng mga ito sa bayan. Pagdating nila sa bahay ng mag-asawa, namangha siya sa ayos ng bahay nito. Maraming ulam sa lamesa. May pritong galunggong. May adobong baboy na may halong manok at patatas. Itinuro sa kanya ang kanyang magiging silid. Maliit na kwarto na parang bodega. May maliit na papag at nasa papag ay maraming damit na maayos naman na nakatupi nun. Sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin na para yun sa kanya. Kaya labis-labis ang tuwa ni Mina nun. Hindi lamang damit ang naroroon. Meron din mga panloob na mga 6 na piraso. May pinaglumaang bag at gamit sa paaralan ng kanyang pinsan na babae. Para kay Mina, sobra-sobra na yon. Pero ang ipinagtataka niya, ang dating malambing na boses ng kanyang tiya Sita, nawala. Sinabihan siya nitong pag-aaralin siya at sa kanya na lahat ng mga gamit na nasa kanyang papag pero kailangan niya umanong umigib ng tubig tuwing umaga at hapon. Siya ang mag-aalaga sa mga manok at baboy. Siya din ang maglalako ng gulay na tinitinda ng kanyang tiya nun. Kailangan niya ding tumulong sa lahat ng gawaing bahay, maliban na lamang sa pagluluto dahil hindi pa siya marunong. Tumango naman ng pag-asang-ayon si Mina sa lahat ng sinabi ng kanyang tiya. Mabuti. O bueno, kakain na muna kaming mag-anak ha. Pagsilbihan mo kami ha. Utos pa nito. Opo tiya. Sagot ng paslit nun. Kahit gutom na at natatakam sa ulam ay tiniis na lamang niya ang gutom. Pinagsilbihan niya ng maigi ang mag-anak. Sa awa naman ng Diyos, pagkatapos ng mga itong kumain, ay doon na siya sinabihan ng kanyang tiya na maghapunan na. Saka pa lamang siya nakakain nun, pero konting ulam na lamang ang natira. Pero para sa kanya ay masarap na yan at kasyang-kasya na sa kanya. Humusal ng pasasalamat at paggabay ang batang si Mina bago nagsimulang kumain. Nasa kalagitnaan siya ng pagkain nang sinigawan siya ng kanyang tiyahin na bilisan umano ang pagkain dahil kailangan na niyang patay ng ilaw at magastos sa kuryente. Aakit na kasi ang mga ito para magpahinga na. Kaya binilisan ni Mina ang pagkain at tinapos na. Bago matulog ay muli siyang nag-usal ng gabay at pasasalamat sa ama, kasabay ng pagpatak ng mumunting butil ng kanyang luha, na sana balikan siya ng kanyang ina.
Lumipas sa mga araw na naroroon siya sa kanyang tiyahin. 4:30 ng umaga ay umiigib siya sa may balon na malapit sa ilog. Kailangan niyang punuin ang 2 malalaking banga na mas mataas pa sa kanya. Ginagamitan niya na lamang ito ng upuan para maabot niya ang pinakabungangan ng banga na yon. Maliit lamang kasi na bata si Mina at nasa 6 na taong gulang pa lamang ito. Pero ang kanyang trabaho ay hindi nahamak. Pagkatapos niya mag-igib ay magpapakain pa ito ng mga alaga nilang manok. At pagsapit ng 5:30 ng umaga, maglalako siya ng gulay na galing sa tanim ng kanyang tiyahin. Kailangan niya itong mapaubos bago siya umuwi noon pero meron siyang nakatakdang oras ng paglalako. Hindi siya pwedeng lumampas ng 1 oras. Marami pa siyang nakaatang na gawain bago siya pumasok sa eskwela. Kailangan niyang tapusing lahat yon para hindi mapagalitan at mapalo ng kanyang tiyahin. Minsan dahil sa bata ay napapalaro ito sa daan kapag uwian na sa hapon. At kapag nangyari yon, hindi hamak na bunganga at palo ang natatanggap niya. Minsan pa kapag mainit ang ulo nito pag natalo sa sugal, pinapalood pa siya sa salop na may munggo. O hindi kaya sa bigas. Ganito ang kanyang pagdidisiplina na natanggap sa tuwing siya ay magkamali. Kung kaya't hanggang maaari ay iniiwasan niya makipaglaro sa mga kaibigan nun. Ang tanging pinagpasalamat niya lamang dito ay ang hindi siya hinahayaang magutom at hindi siya tinitipid sa pagkain kahit papano. Pero ang kanyang hiling tuwing gabi, ganun pa rin. Ang bumalik na ang kanyang ina. Gabay at pasasalamat na hindi siya pinapabayaan ng Panginoon sa araw-araw. Buwan ng tagulan noon. Ang kaarawan nito ni Mina ay nasa Hulyo 16. Na mga panahon na yon ay nasa paaralan nito. 2:00 pa lamang ng hapon ay dumidilim na ang kalangitan na animoy babagsak ang isang malakas na ulan. 3:00. Konti pa lamang ang patak hanggang sa 3:45. Doon na bumagsak ang isang napakalakas na ulan. Hindi nahamak ang pag-aalala ni Mina sa kanyang mga alagang manok. Bumabaha kasi sa kanila. Kailangang iligpit ang 2 inahin na may mga sisiyo at ilagay sa mas mataas na bahagi ng kanilang kulungan. Natatakot siyang kapag hindi niya yun magawa ay katakot-takot na parusa na naman at palo ang aabutin niya. Pagdating niya sa patay na sapa na kung tawagin ay tiniklan, halos nag-uumapaw na ang tubig nun. Lampas tao na yon. Gaya ng sabi ko ay maliit na bata lamang si Mina. Patpatin pa. Ang mga tao sa tawid ng ilog ay sinisigawan siyang huwag tumawid. Gawa ng tatangayin siya ng umiikot na tubig na kung tawagin ay liluwan. Yun bang aksyon ng tubig kapag napakalakas ng current nito, Sir Seth? Umiikot na mabilis at malakas ang pag-agos. Pero magpaganon pa man ay tinupi pa rin ni Mina ang kanyang payong. Inipit niya ito sa kanyang kilikili na ipinatong niya sa kanyang shoulder bag. Hindi na niya iniisip na pwede siyang mapahamak at mamatay sa kanyang gagawin. Ang tanging iniisip niyang ikinatatakot niya ay ang galit na mukha ng kanyang tiyahin. Lakas loob niyang nilusong ang umaapaw at naggangalit ng tubig. Bago siya lumusong ay ang mga sigawan ng mga tao sa tawid ng ilog ang paulit-ulit niyang naririnig. Sinisigawan siyang huwag nang tumawid dahil mamamatay siya kapag gagawin niya yon. Natatangayin siya ng agos. Maluwa-luwa ang bata nun habang nilulusong ang galit na baha. Pagkatapos nun, wala na siyang narinig pagkatapos niyang lumubog sa tubig. Ipinikit na lamang ng batang si Pina ang kanyang mga mata. Pero sa hindi malamang dahilan, may naramdaman ito na tila ba may nagbubuhat sa kanya sa ilalim ng tubig noon. Hindi maintindihan pero pakiramdam niya ay may umaalalay siya hanggang sa makatawid siya ng tiniklan.
Nang makahawak na siya sa ugat ng Madre de Cacao, ay napabulong na lamang umano siya ng mga katagang, "Salamat, Itay." Kahit hindi naman siya sigurado kung ang ama niya nga ba ang tumulong sa kanya noon. Sa kaloob-looban niya at sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsasabing yun ay ang kanyang matagal ng pumanaw na ama. Ayon kasi sa kwento ng kanyang lola nanay, nalunod dumano ang kanyang ama sa patay na sapang yon, nang minsan itong nag-ani ng mais at naabutan ng baha sa lugar. Kung kaya't malakas ang kanyang paniniwala na ang kaluluwa ng kanyang ama ang kanyang tagapagligtas. Na makita ng mga tao na umaahon na si Mina sa tiniklan, naghiyawan ng mga ito. Hindi sila makapaniwalang ang maliit na paslit ay nakaligtas sa kalupitan ng rumaragas ang agos ng tubig. Isang himala ang nangyari sa kanilang nasaksihan. Kaagad na pagkasampa ng pangpang ay kaagad na tumakbo ang batang si Mina pa uwi. At hindi nga siya nagkamali. Ang mga manok ay nagpuputakan na. Nagkakagulo na ang mga ito sa pagbaha ng kanilang kinalalagyan. Dali-dali nang dinakip ni Mina ang mga ito. Inilagay sa batya. Inilikas na ito sa mataas na bahagi ng kulungan. Pero dahil sa baha ay 3 sisiw ang nawala noon. Hindi na niya alam kung saan pumunta mga ito. Pagka-uwi ng kanyang tiyahin galing sa sugalan ay hindi nga siya nagkamali. Galit at palo ang kanyang tinamo dahil sa mga nawalang sisiw na yon. Tinanggap na lamang ng tinanggap ni Mina mga palo at latay na kanyang natamo. Kinagabihan, nilagnat si Mina. Napakataas ng lagnat nito. Muli ay tumulo ang mga butil ng luha sa mga mata ng paslit. Tumayo siya sa kanyang higaan at kumuha ng mainit na tubig. Hinaluan niya yun ng asin at pinatakan ng konting suka. Ininom niya ito. Wala naman siyang nakitang gumagawa ng ganitong biglaang gamot sa lagnat pero ito ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkainom niya ng inumin ng kanyang ginawa ay umupo lamang ito sa kanyang higaan. At makalipas ang 15 minuto, unti-unti na siyang pinagpapawisan at nagbahin na nabahin hanggang sa guminhawa ang kanyang pakiramdam at tuluyan na siyang nakatulog. Habang lumilipas ang araw ay nararamdaman ni Mina na hindi na siya basta-bastang napapagod. Hindi na siya nagkakasakit kahit anong klaseng trabaho pa ang kanyang ginawa. At gaano man ito kabigat. Hindi na niya dinaramdam ang mga ito. Naging mabilis na rin ang kanyang pagkilos kung kaya't hindi na siya napapagalitan ng kanyang tiyahin. At dahil sa bilis ng kanyang pagtatrabaho, nadadala na rin siya ng kanyang tiyahin kung saan man ito maglako ng kanyang paninda. Naglalako kasi ito ng mga pangmeryenda sa kung saan ang may nag-aani ng kanilang pananim na palay. Isang araw, habang naglalako ay napadaan sila sa palayan ng kanyang abuela. Kasalukuyan namang nag-aani ang mga ito ng kanilang pananim na palay nang dumaan sila noon. Tinawag ito ni Mina at nagsabi ng, "Nay, gawan mo ako ng pinipig, Nay, ha?" Sumagot naman ang matanda na umuwi umano ito sa bahay para maanihan at magawan ng pinipig nun. Gustong-gusto niyang yumakap at magsumbong sa kanyang lola ng mga oras na yun pero hindi siya pinapayagan ng kanyang tiyahin na lumapit sa mga ito. Pasekreto nitong kinukurot si Mina. Sa hapon pag-uwi nila galing sa paglako, nagkataon naman na naroroon ng kanyang tiyuhin. Kakauwi pa lamang nito galing sa kanyang trabaho. Isa itong ininyero. Tagagawa ng kalsada kung saan ang kanyang proyekto ay doon ito nananatili. 3 beses lamang ito sa isang buwan kung umuwi noon. 1 o 2 araw lamang din itong nananatili sa kanila. Matagal ng 3 araw o di kaya minsan ay 1 linggo. Na mga panahon na yun ay magpapasko na. At medyo matagal itong mananatili sa kanila. Babalik ito ng trabaho pagkatapos ng bagong taon.
Habang naghahapunan ang mag-anak ay nagpaalam si Mina sa kanyang tiyo na kung pwede ay uuwi na muna siya sa kanila. Gawa ng igagawa siya ng kanyang lola nanay ng pipig sa Pasko. Pumayag naman ng kanyang tiyo noon pero ang sabi nito, "Sige, umuwi ka, pero kung ano ang suot at dala mong damit nang pumunta ka dito, yun lang din ang isusuot mong damit at yun lang ang pwede mong dali na damit pa uwi ah." Nagpasalamat naman si Mina nang marinig ang sinabi ng tiyo niya. Hindi din siya binigyan ng pera ng mga ito. Sa tuwing naglalako kasi sila ng kanyang tiya sa lugar ng kanyang mga lolo, ay sumasakay sila ng tricycle at bumababa lamang sila sa main road at saka na lamang maglalakad papuntang sitio. Madaling lakaran na lang pagkaganon at wala pang 20 minutos pero sa kaso ni Mina noon, matagal na lakaran yon dahil nga maglalakad siya mula bayan papuntang sitio. At para hindi ganoon kalayo ang lalakarin niya, ay dadaan na lamang siya sa may shortcut nun. Sa ilog na kung saan siya umiigib, pwede niyang baybay ng ilog. Hanggang sa makaabot siya sa parte ng ilog kung saan ang sentro nito ay ang patay na sapa na kung tawagin ay Tiniklan. Doon na lamang siya dadaan para hindi siya abutin ng gabi sa paglalakad. Hindi na niya iniisip ang haba ng kanyang lalakarin. Ang tanging iniisip niya na lamang ay ang makauwi siya sa kanyang lola at hindi na niya mararanasan pang muli ang karasan ng kanyang tiya noon. Mataas ang tubig ng ilog na mga oras na yon. Pero maswerte siya at may mga umaani ng mais na tumatawid sa ilog. Pinasakay siya ng mga ito. Tinanong din siya kung bakit siya uuwi sa kanyang lola at bakit mas lalo yata siyang pumayat sa 2 taon niyang pananatili sa kanyang tiyahin. Tipid lamang niyang sinagot ang mga yon. Takot siyang makarating sa kanyang tiyahin kung sakaling magkwento pa siya sa mga ito. Pagkarating niya sa Tiniklan ay masaya siya dahil meron na itong kawayan na ginawa ang mga tao para gawing tawiran ng kung sino man ang dadaan doon. Kaagad na siyang tumawid at nagsimulang maglakad papunta sa sitio kung saan nakatira ang kanyang lolo at lola. Hindi maipaliwanag ni Mina ang tuwa na kanyang nararamdaman. Kulang-kulang 1 oras pa ang kanyang lalakarin pero hindi na niya yon ialintana. Ang mahalaga ay malapit na siya sa may lugar. Dali-dali na lamang siyang naglakad kahit tanghaling tapat at ang sikat ng araw ay di hamak. Hindi na niya yon inalintana pa. Lalo na nang makatawid na siya sa unang sitio. Saglit na lang. Wala man dalang damit at gamit sa eskwela pa uwi ay okay na siya doon. Gutom at uhaw na ang paslit. Pero hindi niya yun masyadong nararamdaman. 3:00 ng hapon na siya nakarating sa bahay ng kanyang lolo at lola. Saktong kumakain ng mga ito ng nilagang saging at umiinom ng kape na sara-sara. Pagkakita sa kanya ng kanyang lolo tatay, ay siyang pagbagsak ng batang si Mina sa kinatatayuan niya. Napasigaw ang kanyang lola nanay sa galit at pag-aalala sa apo. Kagad siyang dinaluhan ng kanyang lolo. Kinarga ito papasok ng bahay at hinilot-hilot nito ang kanyang sintido hanggang sa maliliit niyang braso. Nagkatinginan ng 2 matanda at sabay na napamura sa nakitang bakas na mga palo at latay sa maliit na braso ng kanilang apo. Pati sa likod nito at mga binti. Galit na galit ang matanda. Napaluha pa ang kanyang lola nanay. Oo, at binubuli siya ng kanyang mga pinsan Sir Seth. Pero hindi umaabot sa punto na sinasaktan siya ng mga ito. At lalo nang hindi siya malalapatan ng mga kamay ng mga ito kapag nariyan ang kanyang lolo at lola. Pagkabalik ng ulirat ni Mina ay kagad nila itong ipinainom ng maligamgam na tubig. Nagsabi naman ng paslit na nagugutom ito kung kaya't kaagad itong binigyan ng pagkain na ang ulam ay dahon ng kamoting kahoy. Nang magkaroon na ng lakas ang bata ay nagpaalam ito para saglit na matulog. Pero hindi pumayag ang kanyang lolo tatay. Pinagpahinga niya lang ito at sumandal sa may upuan.
hanggang tuluyan ng bumalik ang daloy ng dugo sa kanyang kalamnan. Maya-maya pa ay lumapit ang kanyang lola. Hinimas-himas nito ang buhok niya at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya sa poder ng kanyang tiya. Umiyak na naman ang paslit. Tinanong nito ang kanyang lola nanay kung kailan babalik ang kanyang ina. Hindi ito nakasagot at niyakap na lamang siya nito, habang tinatanong siya kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng 2 taon. Dinadalaw umano nila si Mina paminsan-minsan sa bahay ng tiyahin niya, pero tuwing naroroon sila ay maayos ang pakikitungo ng kanyang tiyahin sa kanya. Hinahayaan siya nitong makipaglaro o hindi kaya ay mag-aral, pero hindi nito hinahayaan na makipag-usap si Mina sa mga ito nang wala siya. Andun lamang din ito sa lahat ng oras, kung kaya't tumagal talaga ng 2 taon ng kanyang pagtitiis. Ikinuwento ni Mina ang lahat ng kanyang pinagdaanan sa kamay ng kanyang tiya noon. Nakatiim ang mga bagang ng kanyang lolo habang nakikinig sa kanyang salaysay. Pero umiiyak naman siyang nakiusap na hayaan na lamang ang mga yon. Tutal ay nakahuwi naman siya ng buhay at ligtas. Nagsabi ang kanyang lolo na patawarin siya ng Diyos kapag nagkita sila ng kanyang tiyahin, dahil hindi niya umano ito mapapatawad. Lumipas ang Pasko at Bagong Taon. Hindi na bumalik pa si Mina sa poder ng kanyang tiya. Biyernes ng tanghali. Nakatulog si Mina noon. Napapanaginipan niya ang kanyang tiya na nilapitan siya at tinagupit ng palo gamit ang sanga ng bayabas na lagi nitong ginagamit sa pagpaparusa sa kanya. Nagsisisigaw si Mina. Kaagad siyang ginising ng kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ina. Tumakbo naman ang paslit papunta sa kanyang lola. Sabay yakap habang umiiyak na nagkikwento tungkol sa kanyang panaginip. Nagmamakaawa ito na wag siyang ibigay sa kanyang tiya kapag pumunta sa bahay. "Hindi na yun pupunta dito, apo." Sabi naman ni Mina noon, pupunta umano. Na tila ba siguradong sigurado ito. Hindi man may paliwanag ng paslit kung ano ang nangyari sa kanya, pero simula noong tinawid niya ang rumaragasang ilog ng Tiniklan, nararamdaman o napapanaganipan na nito ang mga hindi kaaya-ayang mangyayari o hindi kaya ay nangyari na sa tao. Lalo na sa mga taong malapit sa kanya at maging sa kanyang sarili. Nararamdaman niya at nagugunitang hindi magagandang mangyayari noon. Hindi nga siya nagkamali. Araw ng Sabado, pumunta ang kanyang tiya sa kanila. Dala-dala nito ang mga damit ni Mina at may mga pagkain pa. Tila ba napakabait nito nang kinausap ang kanyang lola nanay. At ang sabi pa nito, bibigyan niya ng 3 pang araw si Mina na manatili, pagkatapos ay susunduin na nito pabalik sa kanila dahil nag-aaral na ito. Nagalit ang lola ni Mina. Tinawag niyang mapampanggap itong tiya niya, na alam nila kung ano ang ginagawa sa bata noon, na ginagawang katulong, na mapagpanggap talaga ito. Akma pa nitong hahampasin ng hawak-hawak niyang tabak si Sita. Kasalukuyan kasi itong nagdadamo nang dumating yon. "Mahirap kami pero ni minsan, hindi namin pinagbubuhatan ng kamay at pinagmamalupitan ng apo ko. Papatayin kitang hayop ka." Mabuti na lamang at naroroon ang ilang anak nito, kung kaya't napigilan nila ang kanilang ina. Si Mina naman ay takot na takot habang nakasilip sa bintana ng kanilang bahay. Kinuha ng matanda ang mga dalang damit at pagkain ni Sita at inihagis ito mismo sa babae. Pinalayas niya ito at sinabihang umalis na habang hindi pa dumadating ang asawa niya, na si Tatay Lolo. Dahil kapag naabutan siya nito ay baka kung ano pang gawin nito kay Sita at ipaanod ang katawan nito sa ilog. Taranta namang umalis si Sita habang nagsasabi ng magkikita silang muli kapag dumating ang asawa nito.
Dali-daling umalis ang ginang pagkarinig sa sinabi ng matanda. Kinagabihan, nilagnat na naman si Mina. Napanaginipan niya ang kanyang pinsan na tumatakbo palayo, habang hinahabol ito ng kalalakihan. Ang pinsan niyang ito ay matanda ng dihamak sa kanya. Nasa 18 na ang kanyang ate Daling at kasalukuyan ng nangangamuhan sa isang mayaman na pamilya sa may Iloilo. Sumisigaw si Mina habang tinatawag ang kanyang ate Daling. Sumisigaw ito ng ate takbo. Bilis! Ate, bilisan mo. Kagad naman siyang ginising ng kanyang lola. Basang-basa siya sa pawis at unti-unti nang humuhupa ang kanyang lagnat. Sinabihan siya nitong magdasal bago muling matulog. Sinunod naman yun ni Mina. Kinabukasan, habang nakikipaglaro sa mga pinsan na kairaran niya ay may dumating sa bahay nila. Tinawag siya ng kanyang lola nanay kung kaya't nalaman niya ang dumating ay ang kanyang ate Daling. At doon ay sinaysay nito na tumakas siya sa bahay ng kanyang pinagtatrabahuan. Sa kadahilan ng gusto siyang gasain ng kanyang amo na lalaki. Para makalayo ay tumakas siya. Pero pinahabol siya nito sa dalawa nitong tauhan na palagi nitong kasakasama. Mabuti na lamang at nakakita siya ng nakaparadang sasakyan at doon siya sumiksik sa ilalim ng van na yon. Hanggang sa doon na siya inabutan ng umaga. Kinabukasan, paglabas sa ilalim ng sasakyan ay aksidente niyang nakita ang pinsan nitong driver ng isang negosyante sa syudad. At yun ang nagatid sa kanya pauwi gamit ang dinadrive nitong van nun. May i-deliver kasi itong produkto sa Rojas. Napunta ang atensyon kay Mina. Hindi ito ang unang kaganapan na nakakapanaginip ito ng mga hindi kaaya-ayang bagay na nangyayari noon. Dahil doon ay dinala siya ng kanyang lolo at lola sa isang bantog na babaylan sa kanilang lugar. Nakatira ito sa malayong barangay sa Santa Teresa. At ito ay si Guyang. Paparating pa lamang sila ay lumabas na ang babaylan sa kanyang tahanan. Masaya sila nitong sinalubong. Kaagad siyang hinaplos nito sa buhok at sinabing mapalad ang kung sino man ang nag-aalaga sa kanya. Napakadalisay at puro umano ang puso ni Mina. Napaka-inosente nitong bata pero nag-uumapaw umano ang proteksyon ng gabay nito na naging sanhi kung kaya't hindi matuloy-tuloy ang adhikain ng mga taong nagbabalak ng hindi maganda sa kanya. Ang batang si Mina ay nakatingin lamang sa babaylan. Hindi nito maintindihan kung ano ang ibig sabihin niya pero laking gulat na lamang ng lahat. Maliban sa babaylan, ang sunod na tinuran ni Mina ay ang mga katagang isa kang maestra, isa ka sa pinuno ng samahan ng mga manggagamot. Muling napangiti ang babaylan sa sinabi ng bata. Sabay lagay ng hintuturo nito sa bibig. Senyales na pinapatahimik siya nito. Inilahad ng babaylan ng kanyang palad kay Mina. Kaagad naman itong inabot ng paslit. Sabay silang naglakad papasok ng bahay. Ang mag-asawa ay namamangha na sumunod na lamang sa dalawa. Hindi ito makapaniwala na may ganong talento ang kanilang apo. Ang buong akala nila ay nagkataon lamang yon. Pero ito ang bata, at tila ba alam nito ang daan na kanyang tatahakin. Pagpasok ng mga ito sa loob ng bahay, ay kinausap ng babaylan si Mina. May sugat pa sa puso mo, Mina. Kailangan mo muna itong gamutin at pahilumin bago kita gabayan sa direksyon ng panggagamot. Kung sakali man nagustuhin mo, wika nito sa bata nun. Ikinalulungkot kong hindi ako ang makakagamot sa sugat sa puso mong daladala mo hanggang ngayon. Muling pumatak ang butil ng mga luha sa mata ng musmos. Hindi ito nasasaksihan minsan man ng kanyang lola nanay pero na mga panahon na yon,
Tila ba pinupunit ang dibdib na matanda. Namura nito ang sariling anak sa isip. Ganun din ang kanyang lolo. Mahal nila ang apo. Walang labis at walang kulang. Pero hindi nila kayang punan ang puwang ng isang ina sa puno ng paslit na yon. Nilapitan siya ng kanyang lola nanay. Pinahiran ang luha sa mata ng bata at kaagad na niyakap ng mahigpit. Pagkatapos ng eksenang yon ay nagyaya ng umuwi ang batang si Mina. Pagsapit ng pasukan ay muli itong nag-aral sa paaralan ng San Rafael sa bayan ng Dumalag. Hulyo, 1972, ika-9 na taong gulang ni Mina. Isang ordinaryong araw. Pumasok ito ng eskwela. Hindi na ito umuwi ng pananghalian dahil may baon ito. Kinahapunan, nakita niya ang kanyang lola nanay na nakatayo sa labas ng eskwelahan. May kasama itong matangkad na babae, maputi, may postura at tila ba kamukhang kamukha niya. Nang makalabas na ng paaralan ay kaagad siya nitong sinalubong at niyakap, sabay banggit na mga katagang, "Anak ko." Si Mina ay tinitigan ng babae sa mga mata habang tumutulo ang luha, habang ilang ulit na binabanggit ang salitang nanay. Yun na ang pinakamasayang kaarawan ni Mina. Kinarga siya ng kanyang ina habang naglalakad pa uwi. Nagpapababa siya rito kapag ramdam niyang napapagod na ito sa pagkarga sa kanya. Pinapakilala niya ang kanyang ina sa kung sino man ang makakasalubong nila. Kahit kilala nila ito doon ng mga tao, ay tila masaya din ang mga ito sa pagbabalik ng ina ni Mina. Dumoble pang saya ng bata nang pag-uwi nila ay may mga pagkain at cake sa kanyang kaarawan. Pagkain na hindi nilang lahat natikman simulat sa Paul. Lumipas ang 1 buwan na bakasyon ay bumalik ang ina ni Mina sa Maynila. Dinala siya nito. Doon siya nag-aral. Nakapagtapos at nagkaroon ng trabaho. Pero hindi nito kinalimutan ang naiwang lola, nanay at kanyang lolo tatay. Bago pa man namatay ang mga ito gawa ng katandaan. Naikwento pa ni Mina ang kanyang naging buhay at kung paano siya iniligtas ng kanyang nakatagong gabay.